Ka-Express, malaking balita para sa buong bansa. Confirmed na maglalaro si Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers this November window laban sa Guam. At ayon kay Coach Tim Cone, ibang klaseng gilas na naman ang makikita natin dahil kapag si Kai ang nasa loob ng court, kayang talunin ng Pilipinas ang kahit sino, kabilang na ang powerhouse na Australia Boomers. Sa mga nakaraang laban, malinaw ang ebidensya. Nung kasama ni Kai, tinalo ng Gilas ang New Zealand sa isang makasaysayang upset. Pero nung wala siya, dalawang sunod-sunod na talo ang natamo ng Gilas. Una sa New Zealand at sunod naman sa Australia, kung saan ramdam na ramdam ang kakulangan sa taas at depensa sa ilalim. Ngayon, habang papalapit ang qualifiers, puspusan ang preparasyon ni Kai matapos makarecover mula sa kanyang ACL injury. Ang 7'3" frame niya at improved conditioning, inaasang magiging sentrong haligi siya sa depensa at rebound control ng Gilas. At para kay Coach Tim, simple lang, when Kai plays, we can beat anybody, even Australia. At kung magpapatuloy ang ganitong kumpiyansa at chemistry ng team, posibleng ito na ang pinakamalakas na version ng Gilas na makikita natin bago ang 2027 FIBA World Cup cycle. At ang tanong ng bayan, handa na ba ulit ang mundo sa pagbabalik ng Kai Sotto effect? Dahil kapag siya ay nasa gitna, ibang lakas, ibang gilas. Matapos ang ilang buwang pananabik at matinding pag-aantay, kumpirmado na babalik si Kai para sa Gilas Pilipinas sa darating na FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong November window laban sa Guam. Isang malaking balita na parang sigaw ng pag-asa para sa mga fans ng pambansang kupunan. Dahil kung si Kai ay nasa loob ng court, ibang klaseng energy ang dala ng Gilas. Mula nang magka-injury si Kai ng ACL injury nitong January, nagbago ang takbo ng Gilas sa mga susunod na laban. Kapansin-pansin ang bigat ng pagkawala ng 7'3" center. Sa mga laban kontra New Zealand at Australia, dalawang kupunan na dati nang pinapangarap nating makasabay, ramdam na ramdam ang kawalan ng rim protector at towering presence ni Kai. At ang resulta, kapag wala si Kai, talo ang Gilas. Napatunayan ito sa huling window kung saan natalo ang Pilipinas sa parehong New Zealand at Australia. Pero sa mga laban na nandoon siya, tulad ng kanilang panalo kontra New Zealand noong 2024, biglang nag-iba ang takbo ng laro. Dominante ang depensa, kontrolado ang boards at malaya ang mga guards sa pag-atake dahil protektado ang ilalim. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit si Coach Tim ay todo papuri sa kanyang binatelyong sentro. At ayon sa kanya, when Kai plays, we can beat anybody, even Australia. Well, isang matinding pahayag mula sa isang coach na sanay sa pressure at championship level competition. At para kay Coach Tim, hindi lang si Kai ang sentro ng team, siya ang simbolo ng sistema kanyang binubuo. Isang gilas na matangkad, matalino at handang sumabay sa mga higante sa mundo. Ngayon, matapos ang matagumpay na rehabilitasyon at conditioning program, balik basketball na muli si Kai. Ibinahagi ng kampo ni Coach Tim na si Kai ay nasa 90 to 100% game shape at handang-handa ng maglaro sa qualifiers. Ang November window laban sa Guam ay magiging unang pagkakataon niyang magsuot muli ng Gilas jersey matapos ang kanyang injury. At ayon sa mga insiders, na-i-integrate si Kai bilang focal point sa opensa at depensa. Sa pagbabalik ng Kai Sotto effect, umaasa ang sambayan ng Pilipino na maibalik din ang tiwala at paniniwala na kaya nating tapatan ang mga powerhouses tulad ng Australia Boomers at New Zealand All Blacks. Dahil kung may Kai sa ilalim, may laban ang Pilipinas sa mundo. Well, hindi may kakaila kapag si Kai ang nasa loob ng court, nag-iiba ang buong anyo ng Gilas Pilipinas. Mula depensa hanggang opensa, nararamdaman ng lahat ang kanyang impluensya. Sa huling pagkakataon na nakalaro siya kontra New Zealand, ipinakita ng Gilas ang isa sa kanilang pinakamahusay na performance sa ilalim ni Coach Tim. Sa tulong ng run protection at rebounding ni Kai, nagawang pigilan ng Gilas ang mabilis na transition offense ng Kiwis at tuluyang makuha ang upset win na tumatak sa FIBA Asia stage. Pero nang sumunod ng mga window na wala si Kai dahil sa kanyang injury, ibang kwento ang nangyari. Natalo ang Gilas sa New Zealand
at lalo pang nahirapan kontra sa Australia Boomers na sinamantala ang kakulangan ng Gilas sa interior defense. Si Junmar Fajardo ay binuhos ang lahat ng lakas pero halatang kulang sa tulong kapag walang towering presence ni Kai. Ang spacing at depensa ay nagbago at nagbukhang limitado ang opensa ng Gilas laban sa mga physical teams ng Oceania. Well, kaya naman sa pagbabalik ni Kai, malinaw ang plano ni Coach Tim. Ibalik ang sistema ng Triple Towers kasama sina AJ Edo at Junmar Fajardo upang tuluyang mapantayan ang frontline ng mga powerhouse. Ang kombinasyong ito ay hindi lang para sa height advantage, kundi para sa versatility. May finesse si Kai, may lakas si Junmar, at may mobility si AJ. At ayon kay Coach Tim, ang susi ay nasa balanse. Hindi raw kailangang umiscore ng 30 points si Kai para manalo. Sapat na ang kanyang presensya para baguhin ang laro ng kalaban. He alters everything: shots, spacing, rhythm. You feel his presence even when he's not touching the ball. Ani pa ni Coach Tim sa isang panayam. Well, sa totoo nga, sa international level, si Kai ay isa sa mga pinakamahirap i-matchup sa kanyang taas na 7'3" at sa bilis na nadagdag sa kanyang conditioning. Kaya niyang sumabay sa stretch bigs ng Australia at New Zealand habang nananatiling banta sa ilalim. Ngayon, habang naghahanda ang Gilas para sa November qualifiers laban sa Guam, mataas ang moral ng buong team at sa pagpasok muli ni Kai sa rotation, inaasahan ang mas maayos na spacing. Ang pick and roll option kay Kai ay magbubukas ng maraming opensa habang ang kanyang shot blocking ay magsisilbing sandigan sa depensa. Well, sa madaling salita, kapag si Kai ay nasa loob, ibang laro, ibang tiwala, ibang Gilas. At sa darating na laban kontra Guam, ayun ang unang hakbang ng Gilas patungo sa muling pag-akyat. Hindi lang sa qualifiers kundi sa panibagong pag-asa tungo sa Olympics. Sa pagbabalik ni Kai, hindi lang basta qualifying window ang nakataya, kundi ang mismong pagbangon ng Gilas tungo sa panibagong yugto. Ang laban kontra Guam ngayong November ay magiging test run ng bagong sistema ni Coach Tim na nakasentro sa height advantage, spacing at ball movement na papor sa presensya ni Kai. Ang tagumpay laban sa mga ito ay hindi na imposible dahil may sandigan na ulit sa ilalim, may puso sa depensa at may tiwalang dala ng isang tunay na 7'3" leader. At para sa mga Gilas fans, isang bagay ang malinaw, kapag si Kai ay nasa gitna, hindi na lang taas ang nadadala niya, kundi pag-asa ng buong Pilipinas. At ito ang Exposed Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.